Bayan, magandang umaga po ang Kuya Ed. Uh, May 29, 2026. Ang oras ay 8 p.m. Bayan, meron po kong nakita o nasilip na isang sitwasyon, no, sa katayuan ngayon ni Senador Bato de la Rosa, sa katayuan din mismo ng Senado, katayuan ng gobyerno at sa batas na kung ano ang atin ipinatutupad. No? Balikan po natin yung time. Bakit nagkakaganito tayo? Bakit ang sitwasyon natin ay ganito? Maging ang Senado, maging ang mga senador ay para bang aligaga, no? At ang taong bayan ay nagtatanong din tungkol sa ano ba ang legal sa sitwasyon natin? Ang Pilipinas ba ay nasa ilalim o ika nga nasa proseso pa ng ICC o yung International Criminal Court? O ang bansa natin ay wala ng ugnayan base sa salitang ugnayan? Okay. Ito, bayan, ito tanong lang. Ito ano lang sikol ko lang kumbaga sa isang salita. O napapansin ko lang sa mga nangyayari na mabilis na hindi naiintindihan o hindi nagagabayan ng taong bayan. Base nga sa Supreme Court natin, ang sinasabing ang arrest warrant na galing sa ICC ay walang bisa. Dahil ang ating Korte Suprema o ang mga hukuman at ang mga huwes ay may katangian, kakayanan, talakayin ang mga concern. Pero bakit? Bakit pinahihintulutan ng lamesa ni Lupin? Okay ang tanong, samot-sari po ang punto na to na pagkakaintindi na merong mga natatanggap tayong concern matter na sinasamantala ni Lupin ang pakikipag-ugnayan. Bagamat ito ay merong resibo, kung resibo man ang kanilang hinahanap, na mismong si Lupin ang siyang tumanggap o nagbayad ng halaga na milyones upang madala si Duterte sa Hague. Sa salitang nadala, puwersahin o using by force, na ang katibayan naman, nandyan naman si Torre, sa kanilang ginawa, kasama pa si Fajardo. Sa gabay mismo ni Marbil at sa pagtulong na rin ni Browner. No? Bayan, kung titignan ninyo, ito po ay pwersahang ipinatutupad. Habang meron tayong kapasidad ang ating korte na talakayin o harapin ang kaso, in a legal force matter, wala pong kapangyarihan ang ICC magpatupad ng batas alinsabay sa legal na aspeto ng pagpapatupad ng batas ng isang pamahalaan, ng isang gobyerno o ng isang bansa. Bakit? Yan ang tanong, bakit? Dahil po sa punto na sadya pong ginagamit ang salitang ugnayan kahit po ito ay magiging illegal sa posisyon. Tingnan nyo. Kung magpapalabas o nagpalabas ang Supreme Court ng isang resolusyon na ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC mismo sa ating bansa ay illegal, bakit walang pangil? Bakit walang power? Bakit ito ay hindi sinusuportahan mismo ng mga batas na siyang nagsusulong
na ipatupad ang iligal na batas at kapangyarihan ng ICC na hindi naman dapat ipatupad dito sa atin. So, ang ibig sabihin ngayon nito ay ang ipin sa pagpapatupad ng batas kahit sabihin pa ng Supreme Court na ito ay illegal at paglabag base mismo sa ating batas, republika ng ating bansa, ito ay hindi maipatutupad dahil iba ang pagpapatupad at iba ang actual order and disposition. Why merong manhunt? Why wanted si De La Rosa ng mga apektado o nagpapatupad ng batas tulad ng DOJ, DILG, and PNP together with the group of NBI. Hindi po natin alam kung sakop dito ang AFP sa pagpapatupad. Pero ang lahat pong ito ay sinasabing bawal. Pero bakit ipinatutupad? Bawal dahil wala sa aktual na proseso o pakikipag-ugnayan na dapat ang Supreme Court ang nangangalaga at tumatalakay. Hindi yung parang ipatupad mo agad na walang tamang proseso. If that is the case, hindi ba po pwedeng kasuhan din ang ICC? Hindi ba pwedeng kasuhan din ang mga alibatbat na nagpapatupad ng wala sa timing at tamang proseso? Whatsoever ikaw ay pangulo ng isang republika o ng isang bansa, dahil ang sinasang-ayunan mo at pagpapatupad mo alinsabay, nakandito ang larawan ng DOJ at ng DILG, sila ay nagpapatupad ng manhunt na labag dahil wala nga sa tamang aspeto at proseso. Pero ang tanong, bakit aligaga sila sa pagpapatupad at ginagamit pa ngayon ang National Police o ang PNP na kung tutuusin, meron niyang function as one of the leadership, one of the department who will receive also legally contained order from the Supreme Court. Kasi ang dapat ipinatutupad ng AFP at ng PNP o alinman matter, DOJ man or DILG, is the rule of the court in which ang ipinoprovide natin dito ay sub-in condition o legal sa territorial implementations of the law. Tinatawag natin dito ay lawful and unlawful. Alin lang po sa dalawa magagrant natin na ito ay maipapatupad dahil sa lawful. Ito ay hindi maipapatupad kasi unlawful. Ngayon, wala na po ang salitang lawful and unlawful dito sa departamento, dito sa administrasyon ni Pangulong Lupin. Ang tanong ng bayan, hindi kami tanga. Mr. President Lupin, Mr. DILG, Mr. DOJ, Mr. NBI, and Mr. PNP. Hindi kami tanga. Alam namin at mas naiintindihan namin kung legally ito ay dadaan sa Suprema. Dahil may kapasidad at kakayanan ang Korte Suprema talakayin ang alinman sa usapin, legal man o hindi legal, dito sa ating bansa. Pero patuloy niyo po itong nilalabag. Ngayon, ang punto, saan ninyo dadalhin ang pagtitiwala ng taong bayan, Mr. Lupin?
Ngayon alam na ng taong bayan na ang inyong nais na pagpapatupad ay labag at bawal. Nakahanda din po ang taong bayan, alinman sandali, ang ipatupad ang labag at ang bawal. Hindi po namin alam o aming mahal na bayan kung ano ang mangyayari. Revolution ba o civil war? Ano ang mga konsepto kung sakali man mangyari ang bagay na ito? Magiging magulo ang isang bansa sa paglabag mismo sa karapatan pantao at hindi pagtupad sa legal na aspeto ng batas. Nanganganib po ang bawat sandali na dadaan sa atin. Nanganganib ang bawat sitwasyon ng inang bayan sa inyong pamamalakad, sa inyong sinasabing kapangyarihan dahil hindi na makatotohanan at hindi na po legal ang inyong pagpapatuloy. Malinaw sa sambayanan na ang nakikita po namin ay ang kalabisan ng inyong kapangyarihan dahil sumon ng sinisiksik ninyo sa aming kaisipan na may kapangyarihan ang iligal na pagpapatupad ng batas kaysa sa legal. Pinaaalalahanan lamang po namin kayo na ang kalagayan at katayuan ng ating bansa ay mas lalala hanggat gusto ninyong ipatupad ang nais ninyo at labagin ang batas ng Republika at ng Konstitusyon meron na natatanging pagpapatupad ang ating pamahalaan sa karangalan ng bansa na manggagaling at suportado ng batas konstitusyon at ng Korte Suprema. Tigib ang anim damdamin na ipaabot sa inyo ang aming mga pananaw tungkol sa kung ano ang pupwedeng kalabasan ng inyong mga ginagawang sarswela. Hindi kami tanga. Sa pamahalaang administrasyon ng bansa, sa ilalim mo, President Lupin, hindi kami tanga. Sa DOJ, DILG at PNP, hindi kami tanga. Ang sigaw ng mamamayan, ang sigaw ng bansa, ang sigaw ng madla, hindi kami tanga. Nakikita at nauunawaan namin ang inyong mga hakbang at nais na ipatupad. Ito ay klarong kalabisan sa kung ano ang tunay na batas na dapat pinaiiral sa ating mahal na bayan. Ikinalulungkot namin ipabatid sa inyo. Alinsabay sa nakikita namin na nais ninyong ipatupad na katotohanan ay labag sa konstitusyon ng Republika ng Pilipinas, mano pa kami ay may karapatan. Babalaan kayo at paalalahan. Legally, in the aspect of implementing rule in any kind order sa ating batas, only lawful order lamang. Uulitin ko po sa inyo, lawful order lamang. At kung anuman po ang mangyayari sa mga susunod na araw,
ay iyan po ay inyong kagustuhan, hindi po ang kagustuhan ng mamamayan. Sa aming kaapihan, sa inyong ginagawang pagmamalabis sa inyong kapangyarihan, nakahanda po kaming ibigay at isakripisyo ang aming buhay alang-alang sa legal at katotohanan. Paalalang muli, karangalan po ng taong bayan ang magserbisyo at mahalin ang nakikita namin kaapihan na inyo pong ginagawa sa pagpapatupad ng makasarili ninyong batas. Hinihiling po namin na makaabot ito sa Korte Suprema, na lagyan ng pangil at orderan ang dapat pong departamento upang pangalagaan ang dignidad ng ating bansa. Whatsoever pa man po, kung ito ay unlawful, hindi po ito dapat ipinatutupad. At ito ay bawal at may paglabag. Meron pong itong katapatang parusa sa mga taong lalabag. At kung ito naman po ay lawful order, dapat itong ipa-implementa sa kapakanan ng bansa at ng mamamayan. Ito po ang inyong Kuya Ed. No? Sigaw po namin at sigaw namin sa nagkakaisa. Hindi kami tanga.